What's up, KG, at welcome back sa ating channel. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa tingin ko na pwedeng maging susunod na narrative doon sa susunod na bull market, no? So, ito is marami talaga nag-aabang nito, lalo na yung mga nakatutok talaga dito sa crypto, no? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol doon sa Clarity Act, which is merong pinost ang Coinbase, so sa Coin Bureau. So, tingnan natin yung kanilang pinost. So, shinare ko to sa aking Twitter account. At sa mga may Twitter dyan, follow nyo lang ako, KAG, para dito sa ating Twitter. Dahil ang aking followers dito ay 6 pa lang. Baka naman. No? So, sabi dito ng Coin Bureau, sabi daw ni Senator Cynthia Lummis, calls the Clarity Act the most consequential financial legislation of this generation. She affirms we are going to get it done. Ayan, so tinatrabaho ni Senator Cynthia Lummis yung tungkol dito sa Clarity Act. Ngayon, ito naman is simpleng post lang na yun nga, wino-workout nila yung Clarity Act. Pero ang pag-uusapan natin ngayon dito is tungkol sa kung sino si Senator Cynthia Lummis, ano ba yung Clarity Act, ano yung magiging epekto nito para sa atin, saan tayo magiging beneficial para dito, at ito ay balita galing sa US. So ano yung magiging impact nito sa atin dito sa Pilipinas, no? So kwentuhan ulit tayo kagaya nung dati. At dito sa malaking balita na lumabas galing sa US, sabi nga ni ni Senator Cynthia Lummis, ang Clarity Act ay isa sa pinakaimportanteng financial legislation ng generation na to. At kumpiyansa rin siya na may papasa ito. Pero ano ba ibig sabihin ng Clarity Act? At bakit ito sobrang importante para sa Bitcoin, sa crypto, sa blockchain industry? At ano yung natin dito, ano yung stand natin dito sa Pilipinas? Dapat pa tayo maging bullish o kailangan mag-ingat sa batas na to? So game, pag-usapan natin. So si Senator Cynthia Lummis ay siya yung isa sa mga US Senator mula sa Wyoming at isa sa pinakamalaking taga-suporta ng Bitcoin at crypto sa gobyerno ng Amerika. Matagal na niyang tinutulak yung malinaw na regulasyon para sa digital asset at isa sa pangunahing mambabatas na nakikipaglaban para magkaroon ng legal framework ang crypto industry. Ibig sabihin, kapag crypto regulation ang pinag-uusapan, no, si Senator Cynthia Lummis, isa siya sa mga may pinaka-importanteng boses dito, no? Ngayon, ano yung Clarity Act? Yung Clarity Act o Digital Asset Market Structure Clarity Act ay isa sa panukalang batas na layunin na magbigay ng malinaw na rules para sa crypto. Ito ay isa to sa mga pinakamalaking problema sa Amerika ngayon na hindi malinaw kung ano ba talaga yung crypto asset, kung security ba siya o kung kailan ito nagiging commodity. Dahil dyan, maraming mga kumpanya yun natatakot magtayo ng negosyo dahil syempre baka habulin sila ng mga regulators. Ang role ng Clarity Act dito ay tapusin yung pagkalito ng mga mag-i-invest, no? Ang layunin ng Clarity Act ay magkaroon ng malinaw na classification. So kung may malinaw na classification, kung security ang token, yung sa SEC ang magre-regulate noon. Kung commodity naman, CFTC ang mangangasiwa. Ang isa pa sa mga layunin ng Clarity Act ay magkaroon ng proteksyon sa consumers. Mas malinaw na disclosures, mas malinaw na registration requirements para sa mga exchanges. Kasi syempre mas maraming safeguards laban sa mga fraud o mga peking, mga projects or companies, no? Sumunod ay yung innovation na friendly, no? Ayaw nilang umalis sa Amerika yung crypto companies kasi syempre maraming mga kagaya ng Pi Network. Ang Pi Network sa Amerika yan naka-base. So syempre kung sakaling nandun yung mga companies kagaya ng XLM, XRP, no, gusto nila manatili yung blockchain innovation sa US. Kaya nagkaroon sila ng gano'n, ng Clarity Act para at least yung mga developers is doon mag-develop sa sarili nilang mga bansa. Lalo na maging crypto-friendly yung Amerika, no? Yung mga advantage nito, ano yung mga advantage? Magiging mas kumpiyansa yung mga malalaking investor. Kapag malinaw yung batas, syempre mas madaling pumasok yung mga bangko, pension funds, asset manager, mga public na companies. Ito yung isa rin to sa mga dahilan kung bakit syempre maraming bullish yung maraming mga crypto investor dito sa Clarity Act.
mas marami ding trabaho at saka negosyo yung ma-generate nito. Siyempre, kapag hindi takot yung kumpanya sa mga regulation, maglalagay talaga ng mga startup yung maraming mga startup yung mabubuo. Siyempre, makakapag-generate yun na mas maraming trabaho at mas maraming innovation para dito sa industry na to. Posible din na magkaroon na dumami yung mga institutional adoption, no? Kung siyempre kung may malinaw na rules, mas madaling magkaroon ng mga tokenized assets. Kagaya ng mga nakikita natin ngayon na yung mga sa stock market ay nagkakaroon na ng mga tokenized stocks. Stablecoin, isa rin yan sa magandang magkaroon ng mga clarity, magkaroon ng regulation tungkol dyan. At saka blockchain-based financial services. Pero, hindi lahat siyempre merong advantages. Siyempre, meron din mga disadvantages sa mga to. No? Siyempre, unang-una, magiging mas mahigpit yan pagdating sa compliance. Siyempre, pag naging batas yun, hindi ibig sabihin free for all na. So kung gusto mo magtayo ng dito sa amin, sige, tayo ka. No? Maraming crypto projects yung kailangan din sumunod sa mga bagong requirements na ipapasa. No? Sumunod ay maaaring mahirapan yung mga maliliit na startup para gumawa sila ng sarili nilang mga crypto companies, lalo na kung mag-i-innovate sila. No, yung compliance ay siyempre mas magastos yun. Mas malalaking kumpanya yung malalaking kumpanya kaya-kaya yun, yung mga ganung gastusan. Pero yung mga maliliit na project, siyempre maaaring mahirapan pagdating doon sa mga innovation na gusto nilang mangyari, no? Possible din na lumaki yung government oversight, no? Yung ibang mga crypto supporters naniniwala kapag sobrang regulated na industry, nawawala na yung tinatawag na decentralization. Yung kasi ang original na prinsipyo ng crypto, yung pagkakaroon ng decentralization, maaaring ang mangyari, mas kontrolado na ng government yung bawat crypto projects, no? So, nawawala talaga yung decentralization. Ganun din, bumabalik din tayo sa centralized na network, no? Ngayon, bakit ito mahalaga para sa atin dito sa Pilipinas? Kasi, kahit yung batas na to ay nasa US, malaking epekto to sa atin malaking epekto to nito sa hindi lang sa atin kundi sa buong mundo. Siyempre pag nagkaroon ng malinaw na crypto framework ang US, possible na dumami yung mga institutional investment, lumaki yung crypto market, mas tumaas yung confidence ng investor globally, dumami yung mga blockchain adoption sa iba't ibang bansa. Kasama na rin dito yung Pilipinas kasi siyempre kadalasan yung mga regulations sa Amerika nagiging benchmark yan ginagaya yan, gaya-gaya tayo no? Kapag nakita ng mga ibang regulators na gumagana to, lalo na dito yung mga senator natin, pwedeng sila yung gumawa ng katulad ng framework na yun. Mamaya pag-uusapan din natin yung mga senador natin dito sa Pilipinas, which is nagkaroon din sila ng parang insight pagdating dito. Pero tingnan natin kung close enough ba kay Senator Cynthia Lumis at doon sa Clarity Act. No? Si Cynthia Lumis, isa pa sa mga tungkol sa kanya, hindi lang pro-blockchain, no? Siya mismo yung matagal ng Bitcoin holder, no? Isa siya sa mga pangunahing nagtutulak ng malinaw na crypto laws sa US. Yung kanya, siyempre, ang layunin niya dito is magawing legal at malinaw yung operating environment para sa crypto companies habang pinoprotektahan ng mga consumers. Ang pinakamalapit dito, no? Ang pinakamalapit dito na pwedeng maihalon tulad si Senator Cynthia Lumis. Hindi to political pero naganap lang ako ng mga pwedeng maging kagaya ni Senator Cynthia na merong vision pagdating sa mga digital assets, no? So yung una ay si Senator Amy Marcos, no? Siya yung pinakamalapit dahil naghain siya ng parang panukalang batas tungkol sa digital asset. Mga digital assets kabilang na yung Digital Asset Act noong 2019. Parang panibagong version yun, panibagong version na yung 2022. Ang pagkakaiba nila, si Senator Cynthia Lumis, kilala siya bilang Bitcoin Senator. Si Senator Amy Marcos naman ay nakatuon sa pagkilala at regulasyon ng mga digital asset. Kagaya nitong aking YouTube channel, this is a digital asset. Sa pangkalahatan, no? Hindi lamang yung Bitcoin, no? So lahat ng mga pagmamay-ari natin dito, lahat ng may natin dito sa is digital asset ito para sa so may naghahain siya ng ganong batas. At isa pa is si Benjamin Jokno, no? Hindi siya politiko hindi siya senador ngayon, no?
Pero mahalaga yung pangalan niya sa crypto regulation sa Pilipinas. Sa ilalim ng BSP, inilabas ang mga patakaran para sa mga virtual asset service providers, yung MBASPs. Yun nga yun yung mga license galing doon sa mga iba't ibang mga digital banks, mga digital exchanges, no? At kinilala yung mga virtual asset bilang bahagi ng financial innovation. Habang siyempre habang binabantayan talaga nila yung risk ng bawat projects na papasok dito sa Pilipinas. Ano naman yung equivalent nito, yung Clarity Act dito sa Pilipinas? Sa totoo lang, nag-research ako pero wala akong nakitang katumbas ng Clarity Act dito sa Pilipinas, no? Ang malaking pagkakaiba kasi sa US, yung Clarity Act, ang layunin nito na sagutin yung tanong na security ba yung token mo or commodity, no? Tapos sino yung mga regulator, ano yung mga rules para sa crypto market. Nagbibigay ng mga parang market structure framework. Sa Pilipinas naman, hiwa-hiwalay na regulation eh. Ang BSP, siya mamamahala sa mga BASP sa providers kagaya ng coins.ph. Yung SEC naman, siya naman yung para sa mga ilang mga crypto-related investment offerings at saka mga crypto asset service providers, no? So, ibig sabihin, siya naman yung parang nanguhuli or nagre-regulate ng mga pumapasok sa bansa na mga iba't ibang klase ng mga projects about crypto, mapalegit pa yan or yung mga illegal, no? So, yun nga, isa pa rin sa binabantayan natin yung mga binibigyan niya ng cease and desist order at yung mga scam project na nag-o-offer ng mga kung ano-anong mga investment na offer kung saan na parang too good to be true talaga. Too good to be true talaga. So, maganda yung ginagawa ng SEC dito sa atin sa Pilipinas. Yung AMLC, para sa mga anti-money laundering compliance naman yun. May regulation pero wala pang komprehensibong batas tungkol sa, parang katulad ng Clarity Act, na nagsasabi kung paano dapat i-classify o i-regulate yung buong crypto industry. Yan. So, anong ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Ito yung isa sa magandang angulo na kailangan natin tignan dito. Kapag naipasa kasi yung Clarity Act sa Amerika, pwedeng ma-pressure yung ibang bansa na gumawa rin ng mga mas malinaw na crypto laws, no? Kasama na rin yung Pilipinas. Possible na makita natin sa mga susunod na taon, mas magkaroon ng malinaw na rules para sa exchanges, kagaya ng ginagawa Sandbox na sa exchanges ng Binance. This month yun na alam ko pa darating pero wala pa tayong balita, no? Tapos mas malinaw na rules para sa token project, mas maraming institutional investor, posibleng pagpasok ng mga bangko sa crypto services. Siyempre, nakakakita tayo ng mga unang hakbang gaya ng mga crypto-related services ng Union Bank. Siyempre, matapos nila makakuha ng BASP authority. Hindi natin kailangan ng sobrang higpit na regulation sa totoo lang. At di rin naman natin kailangan ng total freedom. Ang kailangan natin is malinaw na regulation. Yun lang naman yung para sa akin dito. Dahil kapag walang regulation, siyempre mas dadami yung mga scams, dadami yung mga rug pull, mahihirapan yung institutions na mga pumasok dito sa atin. Pero kapag sobra naman yung regulation, siyempre mawawala naman yung innovation, imbis na mag-improve pa yung ating sistema, siyempre malilimitahan na dahil siyempre mas maraming mga requirements na silang hinihingi. Aalis din yung mga startup company, lilipat ng developers sa ibang bansa. Yung Clarity Act, parang nagtatangkang hanapin na i-meet sa gitna yung dalawang yun, no? Protection para sa ating mga investor habang hindi naman sinasakal yung nag-i-innovate yung mga builders. Siyempre, kung may batas tungkol doon, dapat pag-aralan talaga ng Pilipinas sa yung crypto. Kaya sabi ko nga, mas magandang hindi madaliin ng Pilipinas itong mga ganitong klaseng batas kasi mas maganda na talaga smooth sailing or di kaya may mga problema yan, siyempre may lalabas. Pero pag iba pa rin talaga pag pilit na pilit Saka mas maganda, talagang baguhin muna natin yung ating mga opisyalis, no? So, pag pumili tayo ng karapat-dapat na para talagang nakafocus dito sa mga ganitong bagay or talagang mapagkakatiwalaan natin. Siyempre, alam naman natin na ang daming issue dito sa Pilipinas. Mas maganda na rin na magkaroon muna tayo ng malinis na gobyerno bago tayo maghangad ng transparency. No?
Siyempre, isa na yun sa pinakamalaking model na pwedeng pagbatayan yung Clarity Act dito sa Pilipinas. Para sa akin naman ay yung mga pabor at saka yung mga hindi pabor para sa atin, no? Kung kunyari, ikaw, isa kang investor at magkaroon na ng ganito sa Pilipinas or sa Amerika may pasa yung Clarity Act, mas pabor yung sa akin sa totoo lang, sa mga maliliit na investor lang naman. Mas madali kasi malaman kung ano yung project na sumusunod, sinusunod sa mga project na sumusunod sa batas, no? Bumababa yung mga regulatory uncertainty na matagal ng problema sa crypto. Siyempre hanggang ngayon hindi mo alam yung mga hawak nating tokens, kaya hindi natin alam kung nasunod ba sila. O sabihin na natin XRP, Solana, yung mga top coins na lang, kagaya ng mga hawak ko ng mga coins, XLM, Shiba Inu, 'di ba? Dogecoin, diba? Hindi natin alam kung nasunod ba sila sa regulation. At yung Bitcoin, mamaya pag-uusapan natin yung Bitcoin, ha? Siyempre, re-relate din natin yan sa paborito nating token yun, sa ating binobodega, no? Tapos isa pa, mas maraming institutional money na pwedeng mas magiging komportable yung mga bangko, asset managers, at saka malalaking kumpanya na pumasok dito sa crypto. Posible magdala to ng mas malaking liquidity sa market, syempre. At mas marami rin mga disclosure. Mapipilitan maglabas talaga ng impormasyon yung mga project dahil mas madali para sa retail na mag-research bago mag-invest. Yan ang pinaka-importante, guys. Yung talagang pinakakulang. Ang daling maniwala sa mga influencer. Uy, bumili kayo nito, ganito, magpapump to. Kikita kayo dito pag nag-invest. Pero yung pag-i-research talaga, kung simpleng search lang sa Google talaga, guys, napakahirap no? Hanapin mo doon, hindi mo pa alam kung sino, ano yung company na hinahanap mo o yung pa talaga yung company na yon, no? So napakahirap talaga kung sa totoo lang. Kung hindi na rin naman ikaw yung inoperan, lalo ng mga scam project na yan, at i-research mo lang sa internet, hindi mo makikita mahirapan ka, talagang ubus ka ng oras tungkol diyan Pero kung sakaling nga magkaroon ng mga ganyan, nagkaroon ng parang Clarity Act dito sa Pilipinas, so mas napifilter na kagad yung pwedeng lumabas sa publiko. Meron pa rin mga scams yan, siyempre, na lalabas. Pero at least, na-filter na nung unang filter na ibig kong sabihin, kung parang nagpipilter ng tubig, yung mga buhangin natanggal na. So, yung mga mikrobyo na lang talaga, ang kailangan mo talaga pag-ingatan, na kailangan mo talaga mag-research. Hindi rin naman natin pwedeng iasa sa gobyerno yun. So, tayo pa rin naman dapat ang mag-research. Pero at least, kahit pa paano, iba pa rin kagaya niyan, alam kong risk ang mga crypto exchange. Hindi talaga ako nag-iiwan ng pera dyan. Pero, marami rin na argumento na ang coins.ph pangit, ganyan. O totoo naman, kahit naman ako naranasan ko yung pagtag-pump yung market, hindi ako makabenta. Pag nag-dump yung market, hindi ako makabili. Hindi makabili ako ng coins.ph kahit spot lang, hindi ako makapagbodega. No? So naintindihan ko naman yun Pero still, bakit ako nagkaroon ng mas tiwala sa coins.ph kahit kahit alam kong hindi maganda kasi regulated siya ng BSP, no? So ibig sabihin, ako ang hawak ko ng mga exchanges, ang mga ginagamit ko Bitget, Binance. Pero nung mamimili na ako na kailangan na mas safe, na siyempre umiiwas ako sa regulation, baka mamaya hindi ko na magamit yung aking Bitget or Binance. So lipat ako sa pang-local exchange, sa which ang pinagbasihan ko, yung pinakamatibay sa lahat ng crypto exchange dito, not regulated, no? Nakita ko yung coins.ph at yun ang pinili ko. Kahit hindi siya ganun kaganda, at least, meron akong, hindi ko naman sinasabi na kumpiyansa na ako, pero at least kahit pa paano, di ba? Mapadagdag ng confidence na gamitin yung isang platform. No? Kung ikaw naman is scammer, kunyari, ikaw yung mga project na scam, mga manluloko na mga founder, siyempre, magiging problema mo yan, no? Siyempre, mas mahirapan ka na magtago. Mas malinaw na reporting, mga registration requirements para dyan sa iyong sa project mo. Mas madali nang matukoy kung sino yung nasa likod ng project, no? Mas maraming dokumento na kailangan i-submit. Hindi sapat na puro marketing lang at saka hype yung ginagawa ng mga scam project na yan. Kailangan may pakitang totoong operasyon at disclosure. Mas mataas yung panganib na mahuli, no? Mas malinaw kung anong regulator ang may jurisdiction, kung sino bang mamamahala dyan sa mga ganyang klase ng mga project. Mas mahirap gamitin yung gray area bilang depensa, no?
Siyempre, mahihirapan na rin gumawa ng mga rug pull kasi mas marami ng record, audit, trial, at compliance requirements. Madalas kasi sa mga nang-rug pull, hindi naman nakukulong eh. No, bakit? Kasi wala pa nga regulation. Ano bang inano kung ano eh, bumagsak ng market eh. Kailangan namin ng punto eh. Ganun lang kasimple yung isasagot nila din, wala na. Kawawa naman yung mga nag-invest. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin no, na pag naipasa yung Clarity Act, eh mawawala na yung scams. Yun natatandaan nyo. Siyempre, titingnan pa rin natin, tingnan natin yung stock market. Sa stock market, may regulation, may SEC, may disclosure, yun na yun eh. Papunta rin naman tayo dun sa yung crypto, papunta rin naman sa parang stocks eh, pagdating sa regulation. Pero meron pa rin mga fraud, mga Ponzi, na mga scheme na naglalabasan dito sa stock market. Ang ginagawa ng regulation, pinapatas, parang pinahihirapan lang niya ng pinapahirapan at pinapagastos talaga niya yung mga project na may potential na yung hindi ko yung potential eh. Yung talaga kunyari ako manloloko ko ng gagawa ko na sarili kong kumpanya na para lang mangi-scam or ganyan, no? So, at least kahit yun ang nasa isip ko, kailangan ko pa rin magpakahirap at gumastos para doon ngayon. Titingnan ko naman yun, ditimbangin ko eh. Minsan yung balik ba sa akin at saka yung risk, yung pala, may expose yung pangalan ko lahat-lahat. So, siyempre, parang nagkaroon ka rin ng konting, ng unang, kung ang mga investor nabigyan mo ng confidence, yung mga maluloko na mga project, nabigyan mo naman sila ng na parang, uy, medyo muna, parang hindi maganda yung natin. Parang ganun, may doubt. Pwede pa rin sila magkaroon. At least, hindi naman yung sobrang, uy, gawa tayo dito, walang regulation. Sundin na natin eh. Tayo na tayo kagad. Tapos mang-scam tayo dito sa Pilipinas. Diba? So, yung pananaw ko dito, no? Ang pinakamagandang sitwasyon dito, malinaw yung regulation pero hindi, siyempre, pinapatay yung innovation. Hindi rin pwedeng sobrang higpit. Siyempre, kapag walang regulation, maraming scam yung pwede makapasok. Kapag sobra naman yung regulation, maaaring umalis yung mga legit, mga startup, tsaka mga developers, no? Kaya maraming Bitcoin at tsaka crypto investor yung positive sa Clarity Act dahil nakikita nila ito bilang hakbang mapunta dun sa mature na industry kung saan mas madaling makilala yung mga seryosong project kumpara sa mga nabubuhay sa hype at tsaka sa mga pangako. Yan yung nyo dito, tatandaan ninyo, no? Mas maganda na meron din tayo talagang regulation. Siyempre, ako, gusto ko decentralized tayo. Pero still, dapat may regulation pa rin tayong inilalabas dahil ginagamit din yung ganito eh. Ginagamit din yung salitang crypto para makapang-scam. No? Tapos, siyempre, kung ako yung founder, ano naman gagawin mo kung ikaw naman ay legit at gusto mo mag-innovate? Siyempre, ayusin mo yung mga legal structure. Titingnan mo kung sino yung may control ng protocol, decentralized pa talaga, isang kumpanya lang ba yung may hawak na lahat ng desisyon? Kasi kung masyadong centralized, siyempre malaking posibilidad na talagang mare-regulate ka talaga, iimbestigahan talaga yung iyong project. Mas maganda na rin na maglabas ng malinaw na disclosure bilang isang project dito. So, kailangan maglabas ka ng mga malilinaw na disclosure. Kailangan, alam mo agad, sino yung founder? So, si Kuya Kagang founder. Magkano yung treasury? Nalaman ninyo. Ilan yung token supply, paano ginagamit yung pondo, saan mo ginagamit. Tapos ano yung roadmap, no? So yun, dati, pangako lang yun sa ating mga crypto. Ngayon, parte na yun ang pwedeng maging regulation, no? Tapos kailangan ayusin mo yung tokenomics mo. Dito kasi maraming mga projects yung nagkakaproblema. Ito yung mga red flag. Yung founder, 60% ng supply ang hawak niya. Walang vesting period, no? So, ibig sabihin, kung kailan lang sila maglalabas ng token, okay na. Walang vesting period. Walang lock-up, walang walang mga na in time is lalabas at lalabas yung mga tokens. Tapos kayang i-dump kahit anong oras, no? Yun ang problema eh. So, kapag nakita nyo yung mga ganun, so red flag na yun. Ganito yung mga klase na setup na mahirap kumbinsihin talaga yung mga investor at saka mga regulators. Hindi mo makukumbinsi yung mga yan na naaprubahan yan kung may ganyan klase ng ganyan yung klase ng framework mula pagdating sa tokenomics. At syempre, kung ako yung legit na project, magkakaroon din ako ng sariling audit. Kung DeFi project, syempre, mga smart contract audit, security audit, treasury transparency, mas mahirap at saka mahalaga ito, mas magiging mahirap at mahalaga ito kapag mas regulated na yung industry.
kailangan sumunod din sila sa mga AML at saka mga KYC requirements. Siyempre para sa mga exchanges tsaka ilang crypto service, yung customer verification, anti-money laundering procedures, record keeping. Ito yung mga dahilan kung bakit mas mahirap yung mga fly-by-night na mga operators, no? Kung susuriin natin talaga, no, ang mga mahihirapan lang dito sa Clarity Act, yung mga meme coin, yung mga meme coin na walang utility, mga rug pull na project, yung mga hindi kilala yung mga founders, may alam ba kayong ganong crypto? No? Ponzi style crypto schemes, fake gamify project, NFT projects na puro hype, no? Dito nawawala yung pinakamalaking advantage sa pagtatago sa mga legal framework o yung mga legal gray area, no? Ngayon, sino naman yung mga makikinabang? Ang makikinabang dito yung mga Bitcoin related companies, infrastructure project, real utility blockchain, mga tokenized na mga project, regulated exchanges, at mga institutional grade DeFi. Siyempre magkakaroon na mas malaking tiwala yung mga investors sa kanila. Kung iaano naman natin to sa ating Axie Infinity, Pixel, Ronin, ibang Web3, ang pinakamahalagang itanong kasi dito, may totoong produkto ba kahit mawala ang token speculation? Yun kasi yun eh. May totoong product ba? Kasi kung ang sagot mo ay oo, mas mataas yung chance na makasurvive yung project mo, no? Kung ang sagot mo naman hindi, ang dahilan lang ng user kung bakit nandyan sila, umaasa silang tataas ang presyo ng token. Yun ang nagiging delikado. No? Kung yung mga token mo ay nag-aantay ka lang tumaas yung token, wala namang gamit. So, delikado ka na. No? Tapos kanina, di ba, in-specify ko yung may anonymous token na walang founder. No? Ito na yun. Paano yung Bitcoin? Satoshi Nakamoto. No? So, wala yung founder. Ano yung pabor ba to si Bitcoin sa Clarity Act? Sakali may pasa ito? No? Dito na yung papasok pa rin dito si Bitcoin sa Clarity Act. Pero iba yung treatment. Iba yung treatment nito kumpara sa ibang crypto projects. Papaliwanag ko sa inyo. Ang malagang punto rito, Bitcoin versus projects. Yung Clarity Act kasi, based yun sa proposal framework, ay hindi one size fits all. Ang goal nito is i-classify lang yung digital asset kung commodity, security, o may ibang specific category depende sa control ng structure. Ngayon, bakit special yung Bitcoin? Walang founder, walang central issuer. Ang Bitcoin, walang CEO, walang company na kumokontrol, walang ICO issuer, fully open source, distributed network. Dahil dyan, mas mataas yung chance na mas maklasify siya bilang commodity, hindi security. Ito yung dahilan kung bakit sa US ngayon, madalas na tinatrato yung Bitcoin bilang commodity parang gold. Kaya nga tinawag siyang digital gold. Pag walang issuer na pwedeng i-regulate, sa security law, ang focus niyan ay may mga kumpanya pa talaga na nangongolekta ng pera at may expectation of profit galing doon sa effort na yon. Sa Bitcoin, walang central team na nagpo-promote ng profit promise. Wala naman nangako sa atin eh. Nakikita ka dito sa Bitcoin eh. Wala naman nagre-recruit na magbili kayo ng Bitcoin kasi tataas yung presyo. Walang controlling entity kaya mahirap siyang i-classify bilang security. No? Ngayon, ano lang ang magiging epekto ng Clarity Act sa Bitcoin? Siyempre, kung magiging batas yan, mas magiging clear na yung Bitcoin is a commodity, a digital asset. Ang CFTC, yung pangunahing regulator sa market structure, mas lalakas yung legitimacy ng Bitcoin. Mas papasok yung mga institutional investor, mas magiging acceptable sa traditional finance, mas bababa ang regulatory fear. No? Pero may catch yun. Kasi ang Bitcoin kasi decentralized. Ang exchanges, custodians, ang mga exchanges, custodians, mga companies na humahawak ng Bitcoin ay regulated pa rin. Example, Binance, Coinbase, yung mga exchanges. Crypto custodians, yung mga ETF providers.
pasok sila dito sa Clarity Act kasi nag-o-offer sila ng mga projects na which is ng Bitcoin kung saan talaga mag-appreciate yung value, 'di ba? Sila yung sa ilalim sa mas malinaw na rules ng Clarity Act. Sa simpleng comparison lang, yung Bitcoin is a commodity. Yung Ethereum kasi mix, no? Yung mga new token, yung mga ICO project, possible yun, security yun, yung mga bagong token. Yung mga meme coin, case by case, case to case yun, case to case basis. No? Ang pinaka-importante lang naman idea dito, ang Clarity Act, hindi para kontrolin ng Bitcoin, kundi para mas maging malinaw kung ano yung Bitcoin kumpara sa ibang crypto asset. Ngayon, anong epekto niyan dito sa atin sa Pilipinas? Magiging mas malinaw ang status ng Bitcoin. Kung magiging mas malinaw yung status ng Bitcoin sa US, mas lalakas ang global acceptance, mas tatanggapin ng institutions worldwide, posibleng mas sumunod tayo sa ibang bansa kasama yung BSP framework evolution. Mas magiging digital gold narrative. Para sa akin, yung Bitcoin, pinakaligtas sa regulatory clarity dahil wala naman itong kumpanya, walang CEO, walang central issuer. Kaya sa ilalim ng Clarity Act, mas lalo itong lumalapit sa status ng digital commodity, kagaya ng gold, no? So, magkaiba sila. Kung ikukumpara natin, Bitcoin, ganito rin naman yan, wala nga ano yan, kailangan pa natin kasi nga, wala naman siya talagang original na may gumawa sa kanya, syempre. Hindi naman yan lalabas na walang gagawa sa kanya, pero wala talagang kumpanya behind that sa Bitcoin, no? Pero na lang kung magpakita si Satoshi Nakamoto at syempre, 'di ba? I-dump lahat ng market ang pera dito sa market, talagang iyak talaga tayo noon, no? Pero still, sa ngayon, meron na nga mga regulatory na lumalabas pagdating dito no? So itong Clarity Act, isa to sa mga narrative na binabantayan ko for the next cycle. Clarity Act. Pag-uusapan din natin yung Bitcoin na reserve na isa rin sa sinutulong sa Amerika. Siguro wala pa to sa susunod na cycle or siguro next 2 to 3 cycle saka lang magkakaroon yung sa Pilipinas, no? Pero dito kasi nagsisimula yung innovation pagdating dito. So, Clarity Act, at saka yung babantayan natin yung mga na yan, narrative na yan kung saan papunta. At syempre yung AI, tingnan natin kung ano magiging epekto ng AI dito, lalo na sa blockchain world at sa mundo na ng crypto. At ayun lang, maraming salamat sa inyong lahat. Sana may natutunan kayo dito sa ating channel. I-like and share lang ang ating mga video at maraming salamat sa inyong lahat. Mga ma'am, sir, saludo po sa inyo. At yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. At syempre, magkita-kita na lang tayo sa arena. Game on!